Hello guys! Magluluto po tayo today ng Spanish sardines pasta. So, pinainit ko lang muna yung kawali bago ko nilagay yung mantika. So, once mainit na yung mantika natin, saka ko isosote lang yung bawang. Inuna ko yung bawang. Ayan. So, bago ko i-add yung sibuyas, make sure ko muna na medyo brownish para talagang lutong-luto yung bawang natin kasi pangit yung lasa niya pag medyo raw sa mismong pasta. So, once nag-brown na yung garlic natin, add na natin yung sibuyas. So, same lang, sasaute pa rin natin yan hanggang sa maging almost translucent before natin i-add yung next ingredient natin, which is yung kamatis. Okay? So, halu-haluin lang natin hanggang sa maluto din yung medyo lutong-luto na yung kamatis. And then, in the middle, naglagay na din ako ng paminta. So, once naluto na lahat ng ating mga ingredients, saka ko naman i-add yung Spanish sardines natin na tuna. So, gumamit ako ng 2 can para sa video na to. So, dudurog-durugin lang natin pero hindi naman sobrang durog na durog para pag hinalo na natin sa pasta, meron pa rin tayong makakagat ng mga tuna. So, malaking chunks pa rin yung ginawa ko, hindi naman siya sobrang durog na durog. Okay. So, hihintayin lang natin tong kumulo and then we're all good. So, ayan, as you can see, medyo dinadurog-durog ko pa. Kayo, depende sa inyo kung anong gusto nyo, kung buo lang ba. Minsan yung iba, piniprito muna yung fish bago i-add yung pinaka-oil ng Spanish. Pero sa akin, mas preferred ko na i-mix na siya lahat para medyo maging parang creamy din yung texture na afterwards. Okay? So, once na ito kumukulo na, naglagay ako ng dried parsley. So, nabibili lang siya sa Shopee. Murang-mura ko lang siya nabili. Like, parang 100 plus lang. So, 200 grams na yan. So, yan, nag-add lang ako ng parsley and chili flakes. Kasi para medyo maanghang yung Spanish natin. And then, same pa din, halo-haloin lang natin. Once na kumulo na to at saka medyo nasip-sip na nung tuna natin yung mga sabaw, saka natin i-add yung pasta na ginawa ko. So, for pasta, normal pa rin naman siya. So, ibuboil lang natin siya sa water with salt and oil. And then, after ma-boil, then ang ginagawa ko, ang practice namin is normally i-wash pa namin siya sa cold water para mag-stop na yung cooking process niya at hindi maging masyadong malata yung pasta natin. So, depende pa rin sa'yo. Yung iba gumagamit ng fresh noodles, talagang ginawa nila from scratch. Pero sa akin, ang ginawa ko is yung nabibila na spaghetti pasta sa mga convenience store lang or sa palengke. So, yan. Once naluto, halu-haluin lang siya. Hindi na natin siya masyadong patatagalin. Kasi nga, since luto na rin yung pasta natin, same with the sauce. Ayaw naman natin na ma-overcook natin yung ingredients na niluluto natin. So, hahaluin lang natin hanggang masip-sip ng pasta, yung lahat ng natin, yung mga sauces natin dyan. So, as you can see, I tried my best na haluin talaga at ma-scatter talaga yung mismong sauce.
So, saktuhan na lang yung ginawa ko. Hindi siya ganun kadami. So, depende sa inyo guys if you wanted na mas masos or medyo tuyo. Sa amin kasi mas preferred namin na parang medyo tuyo lang para kakapit pa din yung ibang i-add natin later na ingredients. So, yan. Haluin lang natin ng haluin. So, again, depende pa rin sa inyo kung ano yung way ng style ng cooking nyo sa pasta natin na to. So, yan. Sobrang dali lang siyang gawin, guys. Like, less than 30 minutes, meron na kayong pasta na very sosyalin ang vibe. And hindi lang sosyalin ang vibe, pero sobrang sarap din. I guarantee, guys. So, yan. Haluin lang natin ng haluin. Para hindi pa din, of course, didikit yung pasta sa mismong kawali. So, sa case ko, guys, kaya hindi siya, gumamit din ako ng non-stick pan dito. So, kaya hindi talaga ako makapit ng mismong pasta. Pero, if you're going to use regular kawali, then, as by putting haluin. So, yun na guys. Tapos na natin. Pinlating ko na siya. So, for this one, nag-add lang ako ng Parmesan cheese. So, nabibili din siya sa Lazada. Very affordable. So, same. I added parsley and then chili flakes for added heat pa din. And, syempre, para mabalance natin yung lasa, naglagay din ako ng slices ng lemon for added acidity. Kasi, mas masarap siya, mas preferred namin kumain ng may lemon. And, there you have it, guys. This is my Spanish sardine pasta. I hope you like it.